Ganda ng simoy ng hangin dito. Yan, yung nakikita yung mga bakanting bangko. Yan yung libreng gamitin yan, guys. Lalo na pagka ngayong weekdays. Pero pagka weekends, di ba, may party kayong gagawin kasi pwede rito eh. Alam ko, pagkakaalam ko, kuha ka ng permit sa munisipyo, sa downtown para magbabayad ka pero hindi naman ganun kamahalan. Para makauna ka kasi pag tanghali ka na, meron nang nakaupo, meron nang naka-reserve. So mahirap makapwesto. Yung iba, diyan na lang sa tabi-tabi, mag-barbecue. Pwede naman, dala lang kayo ng yung higaan or yung para hindi kayo marumihan. Ano ba tawag dyan? Kumot ba o something. Yeah. So, medyo makulimlim. Ayan, bumalik na naman yung sinag ng araw. So, dito yung parking libre. Malawak to eh. Yeah. So, ito yung Airbells Park na maraming mga Pilipino dumadayo dito dahil isa to sa pinakamalaki dito sa Toronto, maliban lang kasi ang Toronto ay pinaka-busiest area. Then marami ring mga community dito na malalapit lang, kaya dito na sila pumunta kaysa pumunta sila sa malalayo. Kasi meron ding malalaking park, kaya lang labas sa Toronto City na, dun sa may part ng Ontario na. Yeah, so ito ang pinakamabilis, kahit hindi sila magdala ng sasakyan, accessible naman to sa mga bus. Yan yung highway nakikita nyo doon. Hindi naman highway yan, so ang takbo lang yan ng 50 to 40 kilometers per hour. Yeah. So yan yung paligid. Yan, ganda ng simoy ng hangin. Kung nakikita nyo, parang green na green sa probinsya, no? Yeah. So banda roon, guys. Banda roon, yan yung playground ng mga bata. So talagang kinonstruct nila to. Then banda roon naman, ewan ko kung aabot pa tayo, kung may time pa. May gym doon. May bayad nga lang. Pwede maglaro. Then doon sa may yung kabila pa, meron doong pwedeng mag-concert kung sinong gustong pumunta rito na halimbawa may malaking event, pwede ron. Yeah, kaya masaya tong park na to. Yeah. So nakikita nyo ganyan, pasukin natin. Daming mga pangalan na nakalagay, in memory. Yung mga ganyan. Yeah. Basahin nyo na lang. So parang museum to pero open. Di ba? So ito pala yung alam niyo naman siguro yung story ng nakaraan, yung Holocaust, di ba? Very familiar talaga sa atin yan. So ikutin natin. Makikita natin dito ang Holocaust Memorial. Nakaukit sa mga pader na ito ang mga pangalan ng mga biktima at mga survivor ng Holocaust bilang pag-alala sa mga taong naapektuhan ng isa sa pinakamalungkot na bahagi ng kasaysayan noong World War II. Itong park na to ay dating bahagi ito ng York Downs Golf and Country Club mula ng 1922 hanggang 1969. Nang umalis ang golf club, nailigtas ang lupain mula sa residential development at ginawa itong pampublikong park noong 1975. Yeah, so nakita nyo, meron naglapag doon ng mga kumot ba o pangsapin sa damo. Yan.
May mga upuan kung saan yung nakikita. Kasi sa mga taong gustong mag-ano, yan, pahinga, umupo. Dati dito kami nag-barbecue. Itong lugar na to talagang mini-maintain ng government. Bawat recreation area, park dito sa Toronto or Ontario, talagang ginagastusan nila. Kagaya doon yun sa park na malapit sa tinitirahan namin. Tayo. So maganda na yung panahon ngayon. May kunting mga ulan na nakaraan pero parang ambon lang. So okay na. Masaya na yung mga tao. Lalo na dito sa place na to. Ikot tayo guys. So punta tayo doon. Pag yung weekends na, Saturday, Sunday, pwede na mag-park dito, punong-puno to. Yung pinarkingan ko, okay dyan dahil nasa pwesto talaga. Pero dito, pag nag-park, hanggang dito lang, may limit. Pag lumagpas ka doon, ayan, titikitan ka na. Kasi meron ding nag-iikot ng mga traffic enforcer dito. Kasi ino-organize nila yung parkingan. Dahil, yun nga, para sa mga tao, tong park na to, kailangan well-organized. So, ano yung statue dyan? Tingnan na natin. Hindi ko kilala yan. Pero may nakasulat naman doon. Raul. Yeah. Siguro isa rin to sa mga Jewish na nawala. Ganda. Yan yung truck na yan. Nakikita nyo. Yan yung mga nag-maintain dito. Kung ano-anong ginagawa nila. Like kung may winter, mga snow. Na shovel. So ito. Yan doon. Pwede rin mag-park. Medyo malayo na yun sa dulo. Doon sa may dulo, meron doong nasabi ko na ba, pwede kayong mag-bike, trail bike, parati ako dyan. Then, yun nga, then yung pababa naman, merong ano doon, yung bang nag-skiing sila pagka winter. Yeah, pag summer ngayon, okay yung magbabike. Siyempre nila pwede pag-bike pagka winter. Depende sa tao, kaya lang makapal yung snow dito natatabunan to talaga. Yeah. So dito, pagkakaalam ko, bawal ang overnight. Lahat yata ng park, bawal hanggang 12 o'clock lang din. Yung iba may gate, parang may gate to. Wala yata. Basta bawal, may mga pulis nang umiikot. Siguro, siyempre naman, dahil pag overnight, parang matutulog na kung anong gagawin. Para bang sa luneta sa atin, marami nang mangyayaring hindi maganda. So, pinagbawal nila yon. Yun ang pagkakaalam ko. Then, bawal din ng uminom dito, mga liquor. Yeah. So, alam naman tayong mga Pilipino, gumagawa tayo ng paraan. Yung inumin, ilalagyan ng tinatabunan ng mga paper. Naranasan ko yan, pero hindi na ako nainom. Samahan ko, so libre na. Kasi may nag-iikot ding pulis. Pagka yung busy na dito, meron nag-iikot. Kaya, monitor nila yung yung kaganapan. Ayan, pwede kayo dyan, maglakad-lakad. So usually dito guys, yung mga pag ganitong yung mga matatanda na, mga retired, mga couples na umuupo dito, nagmuni-muni. Yeah, so maganda rito dahil feel mo talaga yung
yung ano ng hangin, tsaka yung nakakawala nga ng stress. So, ganito kalawak dito. Mayroong barbecuehan. Yan, oh. Kaya lang kailangan yung linisan dahil may iba nagbabarbecue. So, ito pala. Tama yung hinala ko. No parking 12 a.m. to 6. Yeah. Ibig sabihin, wala nang mga tao dito nag-stay after 12. You know, after 6, pwede na naman kayo pumasok. So, bawal nga overnight. Yan. So, yun, hanggang doon to. So, next time naman, ikutin natin to kasi medyo mahaba-haba na rin yung video natin. So, karagdagang impormasyon na naman to guys, kahit papaano. Yeah. So, anyway, hanggang dito lang muna tayo dahil, nakita nyo naman yung isang magandang part dito. So, next time ulit, maraming salamat sa pagsama sa paglalakad ko. Alright? See you guys.